Ang Dark Shadow Chi na binuo ni Chun Hajan ay isang bihirang uri ng martial art. Bagaman kakaunti lamang ang nakapag-aral at nakakagamit nito, ito ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang teknik sa buong mundo ng MRM. Hindi man ito natutumbasan ang kapangyarihan ng mga lihim na teknik ng 10 dakilang sekta. Ang lalim at kadalisayan ng Dark Shadow Chi ay kinikilala bilang pinakamahusay noong panahon ng kanyang kasikatan. Kakaiba ito sa ibang mga teknik, dahil nakatuon ito hindi lamang sa kapangyarihan kundi pati sa balanseng enerhiya at kontrol. Ang sinumang gumagamit nito ay kailangang magkaroon ng matinding disiplina at kasanayan sa paghawak ng Chi, dahilan upang ito ay maging isang teknik na hindi madaling matutunan ng kahit na sinong martial artist. Sa kabilang banda, ang mga demonic arts ay lubos na naiiba. Hindi ito tungkol sa kadalisayan o balanse. Ang demonic arts ay nakatuon sa pagkawasak at karahasan. Ang mga ito ay binuo hindi para sa kahusayan ng teknik, kundi para sa mabilis at mapaminsalang mga resulta. Ang kanilang pangunahing prinsipyo ay ang pag-atake ng walang pakundangan, inuuna ang kapangyarihan kaysa sa kasanayan, katatagan o pagtatanggol. Para sa mga gumagamit nito, ang puwersang dala ng demonic arts ay sapat upang magtagumpay sa labanan, kahit pa isakripisyo ang kalusugan o buhay ng gumagamit. Habang iniisip ni Hajan ang kaibahan ng Dark Shadow Chi at ng mga demonic arts, naalala niya ang mga kapamaronan ng mga assassin. Ang mga ito ay may pagkakatulad sa prinsipyo ng demonic arts, mabilis, mapaminsala at direktang pag-atake ang kanilang layunin. Gayunpaman, alam niyang ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa purong kapangyarihan kundi pati na rin sa kontrol at disiplina. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Hajan, batid niyang hindi sapat ang oras at kakayanan niya ngayon upang pag-aralan at maisegawa ang lahat ng 10 great demonic arts. Ngunit dahil sa kanyang hangarin na patatagin pa ang kanyang Dark Shadow Chi, naisip niyang baka magamit niya ang ilang prinsipyo mula sa mga demonic arts upang lalo pang palakasin ang kanyang teknik. Habang sinusuri ang mga secret texts ng iba't ibang demonic arts, napukaw ang kanyang pansin sa isang partikular na teknik, ang True Demonic Art. Bagaman alam niyang mapanganib ito, naisip ni Hajan na maaaring ito ang susi upang pagsamahin ang kapangyarihan ng demonyo at ang disiplina ng kanyang Dark Shadow Chi. Gagawin niya ang lahat upang maisakatuparan ito, kahit pa mangahulugan ito ng pakikipagsapalaran sa mapanganib na daan ng demonic cultivation. Patuloy na binasa ni Chun Hajan ang mga pahina ng aklat tungkol sa True Demonic Art. Ayon dito, ang teknik na ito ay isa sa mga pangunahing demonic arts, kasama ang demonic dissolution art, na nagsisilbing pundasyon ng ilan sa mga 10 great demonic arts. Ngunit kaiba sa iba pang mga teknik, ang True Demonic Art ay higit na advanced, mas malayo pa nga ang agwat sa iba, lalo na pagdating sa kakayahang umangkop ng demonic chi. Sa katunayan, maaari itong ituring na isa sa mga pinakamatandang teknik ng demon cult, na nanganak ng iba pang mga teknik. Bagaman nasa sabik siyang pag-aralan pa ang natitirang bahagi ng aklat, napagtanto ni Hajan na napakalalim ng mga konsepto. Hindi ito isang teknik na basta-basta lamang mauunawaan. Kaya't sa halip na magpatuloy sa pagbabasa, isinara niya ang aklat at napagdesisyon ng subukan na lang ang teknik sa pamamagitan ng praktikal na aplikasyon. Naghanda siya sa pamamagitan ng pag-meditate. Una, binuksan niya ang kanyang mga pandama at ginamit ang boundless technique, isang teknik na kadalasang ginagamit ni Hajan kapag masyadong maraming bagay ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa tulong ng teknik na ito, nagagawa niyang pagaanan ang daloy ng kanyang enerhiya at mag-focus sa kasalukuyan. Habang nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni, may naramdaman siyang pamilyar na presensya na tila bumabalik. Inakala niyang ito ay si Dongpil na patagang nagmamatsyag sa kanya. Nag-aalangan siya at naisip niya na kailangan niya pa ring mag-ingat kay Dongpil dahil alam niyang hindi siya dapat lubos na magtiwala sa kanya. Si Dongpil ay tila mabait at walang pretensyon, ngunit alam ni Hajan na hindi nangangahulugan na tuluyan na niyang nakuha ang loob nito.
Pagkatapos ng ilang sandali, natapos ni Hajan ang kanyang pagmumuni-muni gamit ang boundless technique. Nang lumingon siya, napagtanto niyang nagkamali siya. Hindi si Dongpil ang nakita niya kundi isang halimaw, isang napakalaking nilalang na mistulang halimaw na manok. Ikinagulat ni Hajan ang itsura nito, ang balahibo ay pulang-pula, may 6 na malalaking paa, mga pakpak na kasinlaki ng isang tao, at 3 nagngangalit na ulo. Tila isa itong mutant na bersyon ng Great King Yanluo, ang kilalang makapangyarihang halimaw sa mga alamat. Sa isang iglap, napilitang umatras si Hajan nang hampasin siya ng halimaw at ang pader ng kawayan sa paligid ay nagtalsikan sa lakas ng impact. Natahimik siya sa sobrang gulat, hindi makapaniwala sa laki at tindi ng halimaw na kaharap niya. Saan ba nagmula ang nilalang na ito? Ang lugar na ito ay tila puno ng misteryo at panganib, at bawat sandali ay tila nagbibigay ng panibagong pagsubok sa kanyang kakayahan. Nagsimula nang gumalaw ang higanteng manok, pinagaspas nito ang mga malalaking pakpak. Nagulat si Hajan sa bilis ng nilalang, kahit na napakalaki nito. Sa isang iglap, lumipad ito sa ere at umatake gamit ang sound arts, isang teknik na di niya inasahang matutunan ng isang halimaw. Ang lakas ng alon ng tunog ay halos nagpawasak ng kanyang mga pandama, at kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang bilis at kagalingan upang makaiwas sa napakalupit na pag-atake. Tila hindi na ordinaryong pagsasanay lamang ang kanyang pinasok. Kaharap niya ngayon ang isang kalaban na tila sinasanay siya para sa isang mas matinding digmaan. Samantala, si Dongpil ay nasa kanyang daan pabalik, tanggan ang mga sandatang pinakuha sa kanya ni Hajan. Matagal nang alam ni Dongpil na ang batang Panginoon, na kanyang pinagsisilbihan, ay dati nang bihasa sa paggamit ng mga espada. Bilang isang swordsman, malamang ay nakapag-develop na ng kanyang sariling natatanging estilo ng pakikipaglaban ang 3 batang Panginoon. Kaya umaasa siya na, sa pamamagitan ng muling paghawak ni Hajan ng sandata, ay maaaring bumalik ang nawalang alaala ng batang Panginoon. Ngunit habang iniisip niya ito, hindi maiwasang mag-alala ni Dongpil. Naaalala niya ang dating Sorayang na napaka-violent at madaling magalit. Sa kabila ng kanyang galing sa espada, si Sorayang noon ay kilala hindi lamang sa kanyang husay, kundi sa kanyang kasamaan at pagkakaroon ng walang habas na galit sa bawat labanan. Ang kanyang presensya sa larangan ng digmaan ay sapat upang maghasik ng takot sa kanyang mga kalaban, at maging sa kanyang mga kakampi. Dahil dito, hindi sigurado si Dongpil kung talagang makakabuti bang bumalik ang mga alaala ng batang Panginoon. Bagaman siya ay umaasang ang muling paghawak ni Hajan sa espada ay magdulot ng positibong epekto, may bahagi sa kanyang isipan na nag-aalala kung ano ang maaaring mangyari kung bumalik ang lumang pagkatao nito, isang Hajan na puno ng galit at puot. Ngunit sa kabila ng kanyang mga agam-agam, binaliwala ito ni Dongpil. Isa lang akong bodyguard, naisip niya. Hindi ko dapat hayaang maapektuhan ako ng emosyon o masyadong ma-attach sa batang Panginoon. Bilang tagapagtanggol ni Hajan, alam niyang ang kanyang tungkulin ay simple, siguraduhin ang kaligtasan ng batang Panginoon at gawin ang anumang ipag-utos sa kanya. Hindi siya naruroon upang humusga o magbigay ng opinyon. Maya-maya pa, habang malapit na siya sa kanilang tinutuluyan, may naamoy siyang kakaiba, isang malakas at masangsang na amoy na pumuno sa hangin. Matapang ang amoy ng dugo, at ito'y galing sa direksyon ng lugar kung saan sila nakatira. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dongpil. Nangamba siya para sa 3 batang Panginoon. Agad-agad siyang tumakbo, gamit ang lahat ng kanyang bilis upang makabalik. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang nangyayari? Sino ang maaaring umatake sa kanya? Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalakas ang amoy ng dugo, at nararamdaman niyang may kakaibang panganib na naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi niya kayang tanggapin ang ideya na maaaring mapahamak ang batang Panginoon nang wala siya sa tabi nito. Sa bawat hakbang, dala ng pangamba at pag-aalala, handa si Dongpil na harapin ang kahit anong panganib upang protektahan ang batang Panginoon na kahit papaano,
ay kanyang napaglaanan ng damdamin sa kabila ng kanyang pagpipigil. Nagpatuloy ang laban ni Chun Hajan laban sa higanting manok. Ang bawat galaw ng dalawa ay nag-aalab sa tensyon ng enkwentro. Sumugod si Hajan, ibinuhos ang lahat ng lakas sa isang malakas na suntok, ngunit nahuli ng halimaw ang kanyang braso gamit ang isa sa mga malalakas na paa nito. Ang mga kuko ng halimaw ay halos bumaon sa kanyang balat, at ramdam ni Hajan ang panggigipit ng lakas ng halimaw. Hindi siya nagsayang ng oras, ginamit niya ang kabilang kamay para mabilis na magpakawala ng isa pang hampas, diretso sa isa sa mga ulo ng halimaw. Napaatras ang nilalang at tumilapon ang ulo nito sa gilid, ngunit sa halip na hamina, lalong nagalit ang mutant. Ang tatlong ulo nito ay nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay, at ginamit muli ng halimaw ang sound arts. Ang mga alon ng tunog ay bumalot kay Hajan, na tila mga sandata ng isang invisible na kalaban, pinipilit ang kanyang mga tainga na magulat at mabuluhan. Pinilit ni Hajan ang sarili na manatiling nakatuon sa laban, ngunit ramdam niya ang pangangailangan ng isang sandata. Kung mayroon lang sana akong hawak na sandata, bulong niya sa sarili, mas madali sana ang lahat. Nagpatuloy ang laban, at habang umaatake ang halimaw mula sa lahat ng direksyon, nakaisip si Hajan ng isang paraan. Sa kanyang paligid, napansin niya ang mga piraso ng kawayan mula sa mga nasirang bakod. Naalala niya ang mga oras ng kanyang pagsasanay, kung saan natutunan niyang kahit anong bagay sa kapaligiran ay maaaring maging sandata sa oras ng pangangailangan. Kaya't nagmadali siyang kumuha ng isang matalim na piraso ng kawayan at susubukan niya itong gamitin bilang pansamantalang sandata. Sa isang iglap, sumugod si Hajan at itinusok ang kawayan sa katawan ng halimaw. Pagtusok niya, nagliparan ang mga balahibo nito, at sa unang tingin, akala niya'y tumama siya sa isang ang bahagi ng halimaw. Subalit, bago pa man siya makapagdiwang, nakaligtas ang halimaw at itinapon siya pabalik sa bakod na kawayan. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng malakas, at ramdam niya ang sakit na damaloy mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang balakang. Ang bawat bahagi ng katawan niya ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit higit pa doon, ang kanyang pagkabigo ay nagdulot ng higit pang inis. Habang nakasandal siya sa bakod, napagtanto ni Hajan na hindi sapat ang brute force lamang para talunin ang halimaw. Ang makakapal nitong balahibo at bilis ay tila hindi tinatablan ng kanyang mga simpleng atake. Kailangan niyang mag-isip ng mas mahusay na paraan, isang mas mataktikang diskarte kaysa sa pagsugod ng walang plano. Habang muli niyang inaayos ang kanyang sarili, narinig niya ang pagaspas ng mga pakpak ng halimaw. Ang malaking manok ay muling naghahanda upang umatake. Sa bawat pagbagsak ng mga pakpak nito, bumibigat ang hangin, at tila isang bagyo ang parating. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na siya mabilis na magpapadala sa kanyang galit o kawalang kasiguruhan. Alam niyang kailangan niya ng ibang taktika, isang bagay na hindi pa niya nagagamit sa mga hayop, ngunit sa ngayon, iyon lamang ang naiisip niyang subukan. Sa sandali ng pag-atake ng higanting manok, huminto si Hajan at nag-pose na parabang sinasalubong niya ang halimaw ng buong kumpiyansa. Malalim ang kanyang paghinga at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang tatlong ulong halimaw na papalapit, at sa isang iglap, inactivate ni Hajan ang makapangyarihang Heavenly Net 6 Power Technique. Sa pamamagitan nito ay ginamit ni Hajan ang pangalawang anyo ng teknik na ito na tinatawag na Hypervision. Nagningning ang kanyang mga mata sa lakas ng kapangyarihan, at ang bawat galaw ng halimaw ay malinaw sa kanyang paningin. Sa Hypervision, bumibilis ang takbo ng isip ni Hajan habang ang bawat paligid, kahit ang maliliit na galaw ng hangin at alikabok, ay tila bumagal. Ang chi na dumadaloy sa kanyang katawan ay tumutulong upang maproseso ng mas mabilis ang bawat detalye. Dahil dito, ang bawat galaw ng halimaw ay naging mabagal sa kanyang paningin, at nakakaiwas siya ng walang hirap sa walang tigil na atake ng tatlong ulong halimaw. Sa bawat sipa, hampas, at sunggab ng halimaw, si Hajan ay gumagalaw ng parang anino, dumudulas sa bawat pag-atake. Sa kabila ng panganib, pinanatili ni Hajan ang kanyang focus.
Sa kalagitnaan ng laban, nahanap niya ang pinakamahinang punto ng halimaw, ang puso nito, natatakpan ng makapal na laman at balahibo. Walang pag-aalinlangan at mabilis na kumilos si Hajan. Hinawakan niya ang isang kawayan na may matulis na dulo at sa isang mabilis na talon, tila lumipad si Hajan patungo sa dibdib ng halimaw. Sa kanyang pag-akyat, naramdaman niya ang bigat ng halimaw, ang init ng hininga nito, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa eksaktong oras at lugar, itinarak niya ang matulis na kawayan, tumama ito sa dibdib ng halimaw at sumapit sa puso nito. Ang puwersa ng atake ay malalim at eksakto, kaya't sa sandaling iyon, damanak ang dugo mula sa sugat. Ang tatlong ulo ng halimaw ay sabay-sabay na bumagsak, at ang katawan nito'y sumadsad sa lupa. Si Hajan, na pawis at puno ng dumi, ay nagbigay ng isang malalim na hinga. Namatay ang halimaw sa kamay niya, at sa wakas ay natapos na ang laban. At dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito. Sabay-sabay natin subaybayan ang susunod, pero bago yun, please like, share and subscribe.